Tara, unbox natin tong Rock Bros na ilaw. Kaya tara, samahan nyo ako mag-unbox. Itong Rock Bros na ilaw na to, regalo sa akin ng girlfriend ko. So kaya tara, i-unbox na natin tong ilaw na to. Ito ay na-order namin sa Lazada. So ilalagay ko na lang yung link sa baba. Nakalagay dito sa box, may kasama siyang handlebar and base mount, IPX6 waterproof, anti-dazzling, Type-C charging, at 1.2M anti-falling, saka naka-smart protection na rin siya. Siyempre, pag bumili ka ng gamit, una mong hahanapin ay yung user manual. So, paghanap ko ng user manual, Japanese o Chinese yung nakasulat, hindi ko na inintindi, tignan nyo na lang, hindi ko na maintindihan. Pero nandito yung drawing kung paano gamitin yung mga mount niya. So, yan, basahin ko na lang yan later. At simulan na natin kalikutin yung laman ng Rock Bros na ilaw. So ito yung una kong tinanggal, yung mount. Feeling ko ito yung ginagamit sa handlebar. So katulad siya ng mga ginagamit sa speedometer ng bike, may pang clip din siya. Then dito mo ilalagay yung ilaw. Ayan yung unang mount na kasama. Then yung pangalawang mount niya ay parang clip, pero hindi ko alam kung paano magamitin to. Search ko na lang sa YouTube mamaya. Then may kasama siyang rubber. Ito yung nilalagay sa pagitan siguro na handlebar para hindi magasgas yung handlebar nyo o para hindi maluwag. Itong isang mount naman ay kakaiba kasi may tornilyuhan sa ilalim. So siguro nilalagay ng tornilyo yan, tapos ikakapit nyo sa iba pang mount. May kasama siyang charging cord, so Type-C na siya, kaya hindi na kayo mahihirapang gumamit ng cord o maghanap ng cord na gagamitin. At may kasama din siyang tools, dalawa, isang sukat ay 4mm, ang isa ay 3mm, hindi ako sure, check ko na lang mamaya. Pero may kasama na siyang tools, so hindi na kayo mahihirapang magigpit o magtanggal doon sa ilaw. Then may kasama siyang tornilyo, pasensya lang, hindi ko matanggal kasi nakatip, kaya sinungkit ko yung tornilyo, buti na lang hindi nawala. So may kasama siyang tornilyo, siguro doon siya ilalagay sa isang mount na nilalagyan ng tornilyo. At itong isang mount na to, ito yung mismong nilalagay sa may ilaw. Yan yung magiging holder ng ilaw natin. At dito na tayo sa main event, yung mismong ilaw. Pagtanggal ko pa lang doon sa lagayan, sobrang bigat niya na at alam mong napakatibay niya. At testingin natin yung ilaw ng Rock Bros na to, kung ilang modes ba siya meron. So testingin natin. So medyo disappointing lang kasi apat lang yung modes niya, mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas. Ang nakaka-disappoint pa dito, wala siyang blinker. Pero kung sa ilaw lang talaga ang hanap mo, liwanag, napakalakas nito. Next time, pag nag-ride ako, susubukan ko kung gaano kaliwanag tong ilaw ng Rock Bros. At dito nga pala kinakabit yung mount na to, may makikita kayong parang guide dyan sa ilalim ng Rock Bros na ilaw. So doon yung ilalagay yung guide na yun, yun yung magsisilbing holder niya doon sa mismong ilaw. Pero nyo i-adjust kung gaano kalayo, kung gaano kalapit yung mismong mount na yun. Then saka nyo i-attach doon sa isa pang mount na kinakabit sa handlebar. Ang style lang niya ay parang sa speedometer, iniikot lang siya. Then saka mo ilalagay. Then pag aalisin mo, same lang din, clip out lang din, parang sa speedometer lang din. At ayun lang yung pag-unbox natin ng Rock Bros na 1000 lumens. Soon, pag ako'y nag-night ride, magagamit natin yung ilaw na yan at magagawa natin ng review kung gaano ba kaliwanag. So hanggang dito na itong pag-unbox ko ng Rock Bros. Salamat nga pala sa nag-sponsor, sa girlfriend ko. Salamat sa Rock Bros. Yun lang, magandang gabi mga kaburek. Good night.